Hello San Pablo, Marlon Magtibay here at sumasa inyo ang isa na namang episode ng Hashtag Break It Down. So, it's been a while nung huli tayong gumawa ng content. It is way back May nung nag-cover tayo ng isang event sa Lipa, Batangas. So, I have quite plenty of time now dahil medyo pahinga muna ako sa event hosting. Pero babalik naman ako sa pag-host ng event around October in December, depende kung anong event yung makukuha natin, either Halloween yan sa October or yung Malcon event ulit sa December sa Malolos. So sa ngayon ay meron tayong gagawing isang content for this video. At bukod sa magre-react tayo doon sa isang article na babasahin natin, ay sisikapin ko naman na i-supplement pa yung kanyang article na isinulat dito, which by the way, ang article na to o yung kanyang commentary ay isinulat ng Facebook page na ang pangalan ay The Roaming Historiador. And syempre, at hindi naman kaila sa ating lahat na malaki pa rin yung impact ng presence ng ABS-CBN sa halos lahat ng aspeto. Kung kaya naman, sabihin nating ang itong article na to ni Historiador ay parang sabihin nating parang peak na ng kanyang saloobin regarding doon sa naging kapalaran ng ABS-CBN. So babasahin ko yung part ng kanyang commentary. Try nating i-supplement yung kanyang mga isinulat dito. Again, itong article na to is courtesy of The Roaming Historiador. And I quote, "Being aware or unknown to Filipinos, ABS-CBN celebrated their transition to internet streaming by symbolic turning off of the TV network's Millennium transmitter on July 9, 2025. This is not a part of their transition to digital terrestrial television broadcast or DTTV as what we are longing for, but their exit of their era of TV broadcasting." Yun na nga, nitong July, syempre hindi naman natin napanood yun totally sa TV, kundi doon sa streaming sa kanilang mga platforms, particularly sa Facebook, yung kanilang pagpatay, at they describe it, pagpatay ng ilaw na bumabalot doon sa tinagurian nilang Millennium transmitter, bilang parang pag-alis or pagtatapos nila ng kanilang pamamalagi sa TV broadcasting. At syempre at the same time, ang ABS-CBN din kasi yung nagpaumpisa ng trend pagdating sa digital television. Tuloy na natin. The administration of ABS-CBN has decided to concentrate on internet streaming platforms despite the hopes by the House of Representatives of the Philippines of passing the pending 5 bills for the new franchise. Now, what will be this implication for the Philippines, especially on TV broadcasting and for the Filipinos? Kung nabalitaan ninyo, ang Kamara, sisikap nilang maipasa ang kahit isa sa 5 panukala na nagbibigay sa ABS-CBN ng panibagong prangkisa. Syempre, as of July, nung pinatayan nila yung ilaw ng transmitter, ay nangangahulugan na nagpasya na po yung pamunuan ng ABS-CBN na mag-concentrate na laang sa internet streaming platforms. Tuloy natin. On the other hand, the decision of ABS-CBN not to return to TV and radio airwaves is disappointing for Filipinos. But for those who are with an internet connection, they are happy to watch them online. Far-flung provinces who have no internet and depend on free TV burdens them, as we see it in recent calamities and news. It is also an additional burden for TV and radio broadcast industry due to the threat of this modern world. Right now, that access to internet streaming continues to surge. Kung idadaan natin sa technicalities, yung presence ng ABS-CBN pagdating sa television ay nandyan pa rin, especially sa free TV. Kung sa free TV ang tatanungin,
kumbaga sa basag na salamin, tulad ng lagi na minsan nilang dinescribe, ay kapag ang salamin ay nabasag ay sila ay kakalat. Gano'n din po doon sa mga contents ng ABS-CBN na yung kanilang mga content ay ikinalat na sa iba't ibang mga platform. Siyempre nandun pa rin yung mga remaining unexisted contents nila, sa katulad ng I Want, sa katulad ng Cinema One pagdating sa pelikula, at sa Cinemo ang naging digital channel turns into a cable channel. At syempre pagdating sa Free TV, most ng kanilang mga content ay nandoon sa A to Z, kung saan yung Channel 11 frequency ay pagmamay-ari pa rin ng Zoe Broadcasting Network. Yung kanilang primetime content ay nasa TV5. And syempre, may ilan din sa mga programa nila ang nandun sa TV5, katulad ng ASAP, ng Rainbow Rumble, correct me if I'm wrong, and something like that. Tapos yun namang Jeepney TV contents na may halong It's Showtime at TV Patrol ay nandun naman sa All TV, na ironically ay doon pinapalabas yung content nila under the Channel 2 frequency. At syempre yung It's Showtime, nabanggit ko na kanina, yung noontime show ay palabas din sa GMA at sa All TV, both doon sa mga naunang platform, which is yung A to Z. Pagdating naman kasi sa radyo, kung ilalagay ulit sa technical perspective, yung presence nila sa radio, particularly sa AM, ay nandoon pa rin, particular doon sa 630 kHz frequency na noong 2023 ay pinangalanan itong DWPM o Radyo 630, na nitong 2025 noong May ay nag-rebrand sila, as they emphasize, nag-rebrand sila pabalik doon sa nakagisnan nilang pangalan, which is yung DZMM Radio Patrol 630, which is, in fairness naman, pagdating sa radio audience rankings or radio ratings, ay pumapangalawa na ang DZMM pagdating sa aspetong yan, which is magandang sinyalis yan on the part ng radyo. Pero syempre, pagdating naman sa iba pang mga platforms na katulad ng Facebook, YouTube, maybe TikTok, pagdating sa online streaming platforms, ay doon nag-e-air din ng iba pang mga content ng ABS-CBN. But the difference is, pagdating kasi sa internet streaming, hindi lahat ng napapanood sa Kapamilya Channel, yung cable channel nila, at maging sa A to Z, ay maaaring mapanood ng mga internet streaming users. So more likely kasi yung content ng Kapamilya Online Live ay mostly mga throwback contents nila, particularly na manggagaling yan sa Jeepney TV. Pero some of the live contents katulad ng TV Patrol, It's Showtime, pati ASAP, at maging doon sa mga primetime content nila, ay pinapalabas din naman sa doon sa streaming nila. Pero most of them, pagdating ng kunwari daytime at bandang hapon, mga throwback contents lang yung napapanood natin. Totoong malaking burden din sa iba pang mga network yung kakulangan ng presensya ng ABS-CBN, dahil nga umaasa ang mga tao sa mga impormasyon at mahalagang balita, lalo na kapag mga panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha, habagat, you get them. Ang problema lang kasi yung naging reach ng ABS-CBN noon nung nasa free to air broadcast pa sila ay napakalawak, kaya madaling makapagpakalat ng awareness regarding that.
Pero aminado man sila o hindi, yung ano, yung reach ng iba pang mga networks, hindi nila kayang abutin yon ng kung ano ang naabot ng ABS-CBN noon. Ituloy natin. As per research, TV may be predicted to be imminent, yet it is still early to make such statement. TV is still doing well as traditional TV changed a lot due to digital terrestrial television broadcasting or DTTV, better quality and choices of multiple channels. ABS-CBN paved their way for this technology to be pushed through the years before the forced shutdown. Napaka-unfair naman para sabihin ng ibang mga tao na thing of the past na ang television. Okay, maaaring sabihin ng iba na nagagamit pa rin ng ibang mga tao yung television nila. Well, malamang kasi ang mga television sets kasi ngayon, kung hindi swerte ka na kung makakuha ka na ng basic functions ng isang television na kung saan na ang isang brand ng basic TV ay nagkakahalaga na ng around 5,000 pesos. 32 inch na yon. Mas mura na pagdating sa mga mas maliliit na TV. Pero kasi yung mga television sets na may Android TV function or Smart TV functions ay maaaring nagkakahalaga ng basically from 8,000 to 15, 16, 17,000. Depende na yun sa size from 32 inch to 45 inch. Syempre mas mahal na yan pagdating sa mas malaking size tulad ng 45 inch, 55 inch o mga ganyan. Pero may may function na yan ng internet at smart TV at Android TV functions. Pero dahil kailangan pa rin ng mga ganong TV sets ang internet access, doon lang kayo makakapanood ng mga features doon sa mga ganung function ng TV tulad ng YouTube, ng iWant TV kung kayang i-download yung app na yun sa kanilang mga TV, o di kaya may mga ibang super branded na TV na may kakayahan naman na makapag-stream ng TV channels. Di ko nababanggitin yun gawa ng may mga ilang Pinoy TV channels at Pinoy cable channels na naka-integrate na doon sa mga functions na yun, doon sa mga super branded na TV. To tell you frankly, yung ABS-CBN talaga yung talagang nag-set ng trend pagdating sa digital TV na naumpisahan nila around 10 years ago sa pamamagitan ng kanilang iba't ibang mga sub-channels na lagi kong sasabihin na well-balanced yung mga digital channels ng ABS-CBN. Merong channel na nakalaan sa bawat miyembro ng pamilya. Of course, way back nung nagkaroon ng nung nag-launch na ng kanilang mga digital channels, nandiyan pa rin yung kanilang main channel, yung ABS-CBN, nandun yung kanilang sports channel, which is yung SNA, nandun yung kanilang movie channel that time na Cinemo, naging cable TV na, at syempre yung kids channel na Yay, which is kung akong tatanungin ay very beneficial yon, lalo na sa mga bata sa panahong ito na sa mundo ng Philippine television na puro mga teleserye ang halos dinodonumay na ng mga channels. Merong isang channel na Yay ang nagke-cater sa audience na young, and syempre young at heart na katulad namin, dahil syempre ako lumaki kami sa panonood ng Japanese anime and tokusatsu, which is yung Yay yung Yay yung naging namin, naging platform namin. But unfortunately, as we all know, shit happens. Nung shutdown sila nung 2020, kasabay na rin ng nawala yung mga digital channels nila. Pero syempre, di ko pa rin pwedeng kalimutan yung from cable TV na punta naman sa digital yung DZMM Teleradyo, which is very helpful din yon. Syempre yung Knowledge Channel, isa sa mga long existent na cable channels. Syempre nadagdagan eventually yung kanilang mga digital channels with the additional ng Jeepney TV that time,
Asia Novela Channel, Movie Central, O Shopping, which is sabi nating samot-samot naging entertainment din naman sometimes, depende sa mga produkto. At syempre yung kanilang pay-per-view channel na KBO. Kumbaga, i-compare mo sa lahat ng iba pang mga networks na nagki-cater na rin ng digital TV, pinaka versatile talaga ang mga channels ng ABS-CBN. Ituloy natin. Moreover, ABS-CBN's move to digital streaming may seem sustain their operations in the long run, but unknown to many, this will not enough for the needs and demands of the public, both stakeholders and the viewers. As per one video by TPC nga pala, content creation and streaming cannot sustain financially as monetization in the social media is low and cannot guarantee high payrolls. Well, I have to agree dahil may mga ilang content creators na sabihin nating malaki man yung naging following nila regardless ng platforms, pero ang problema, medyo, sorry for the term medyo barya-barya na lang yung ibinabayad sa kanila pagdating sa mga content na ginagawa nila. Siguro yung iba talaga maswerte dahil bukod nga doon sa malaking following, malaki din yung balik din sa kanila. Pero syempre, may mga ibang content creator na kung hindi man nakafocus sa pagko-content creation talaga, ay may mga sponsorship, brand endorsement din silang ginagawa, which is kahit paano nakakatulong din sa kanilang sustainability. Pero syempre, unfortunately for me, sa YouTube channel na to, at maliit pa yung following, so somewhat ay pinapanalangin ko na hopefully one day ay tumaas din yung following sa atin. At syempre, mangangailangan din kami ng funding pagdating sa mga iba pang mga content natin, lalo na sa paggawa ng event coverage. So kung gusto nyong makatulong sa amin, ayun, ilalagay ko na rin ulit yung aming GCash number sa baba para hopefully hindi tayo mag-limit sa mga ginagawa natin, paggawa ng content dito sa aming kinatatayuan, maging sa event coverage din. So napapadalas kasi sa ngayon yung aming paggawa ng content regarding pag-cover ng mga events sa mga lugar na malapit lang sa amin, sa Laguna, sa Batangas, maybe Quezon Province, or even sa pinaka entry point area ng Metro Manila, particularly hopefully sa Alabang, sa Pasay, sa SMX, o di kaya sa Mega Mall. Pero alam ko Mega Mall yata under renovation na. Okay. Ituloy na natin. Therefore, creators are doing other backup plans by risking their lives in order to aim for higher monetization just in case of the artist's gambling endorsements and advertisements. This is a reality that every Filipino must admit, and this is hurting TV networks businesses. Yung ibang mga talent nila na bukod sa pag-arte nila, pag-perform nila sa harap ng camera, sa television, ay gumagawa din sila ng sarili ng mga content. At kung na-found out nila na medyo nahihirapan sila mag-monetize doon, nakikita naman siguro natin na may mga ilang celebrities kasi ang nag-endorso ng sugal, pati ibang mga content creators, which is ngayon ay mainit na issue pagdating sa mga ganyang mga bagay. Siguro yung nakalagay nga dito na ito yung katotohanan na dapat aminin ng lahat ng mga lahat ng involved sa industriya ng television, hindi lang sa nagpapatakbo ng mga TV networks ito, kundi tayo ding mga manonood. Ituloy na natin. What about now? What about today for Philippine TV broadcasting's future without ABS-CBN? I would like to ask this for all Filipinos. If you are a free TV and radio advocate, this is the time to think. But if you are an internet streaming purist, time to rethink again. Ito siguro yung pinakamalaking pagtatalo, debate, regarding nga sa kung paano tayo nanonood ng mga content dito sa Pilipinas. Kung kayo ay isang internet streaming viewer,
Hindi ko na lang gagamitin yung word na purist kasi maintindihan ko naman na hindi naman, again, hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng household, hindi lahat ng pamilya, hindi lahat ng individual ay may kakayanan o kapasidad na magkaroon ng internet access. Yung nga, karamihan nga ay bumibili ng barya-baryang data para lang makapanood ng isang particular content. Pero yun nga, mabibilang na lang sa mga kamay mo yung talagang may kayang gumawa nun eh. So, kung kontento kayo sa panonood ng content sa streaming, medyo kailangan sigurong pag-isipan yung bagay niyan dahil tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng content ay pwedeng panoorin sa TV. Mas malala nga siguro na may mga content, not just mga contents ng ABS-CBN, pati iba pang mga content na worth watching sa television, hindi nakakarating sa television. At dahil nga sa limitasyon na ginagawa ng ABS-CBN para lang ang makapag-abot ng mga manunood, hindi lahat ng content ay kayang i-accommodate ng ABS-CBN. Kung nadatnan ninyo pa yung mga last 5 years ng ABS-CBN sa Free TV noon, alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Na halos lahat ng any type ng content sa bawat miyembro ng pamilya ay nagawang i-accommodate ng ABS-CBN, particular na sa pagdating sa digital TV, which is again, nasa ABS-CBN yung standard, pero ngayon, hindi na kayang sundan yon ng kahit kahit anong network, kahit pa GMA, kahit pa TV5. Sabihin na natin yung GMA ngayon yung pinakamalawak na yung nare-reach, pero yung mga content nila ay halos walang may offer. Bakit? Kasi di hamak kasi yung library of content nila ay di hamak na lesser kaysa doon sa mga content na noon ay hawak ng ABS-CBN. Unless dahil gusto ng ABS sa partnership sa iba't ibang platforms, bakit hindi nila gawin ng ABS na ilagak yung kanilang mga nakabaol nilang mga content, particularly doon sa mga content na napapanood natin sa Yay, sa GMA, para makapaglatag sila ng isang digital sub-channel para maka-accommodate ng younger viewers. Siguro sa lahat ng mga digital channels na existing, isa lang, one type of sub-channel na lang, yung hindi pa nagagawa, which is kahit isang sub-channel lang ng para sa mga kids at heart na lang, yung wala pang lumilitaw, wala pang nag-i-exist, di ba? Yun lang yung kulang eh. Pero pagdating naman sa news and information, somehow, hindi naman tayo nagkukulang doon. Again, nakikita nyo naman kung ano yung mga yon. So, I think yun na lang yung kulang eh. Yung mga katulad ng Yay. I hope and pray one day na marirealize yun ng lahat ng mga TV network, regardless kung malaki man o maliit, makapaglatag man lang kayo ng channel para sa kids and kids at heart. Okay na yon. Pero syempre, importante pa rin yung yung reach, yung lawak ng naaabot ng channel. Kaya siguro dun sa GMA at sa TV5, especially dun sa TV5 na sisikap nilang makapagpalawak pa ng kanilang naaabot, baka would you consider something like that, di ba? Ituloy natin. The essentiality of free TV should be still in the minds and hearts of the corporate heads of ABS-CBN, not through digital content alone, but on the TV network itself, which benefited all the Filipinos nationwide and abroad. Maniwala man po kayo o hindi, technically man na yung presence ng ABS-CBN ay nandyan, particularly doon sa A to Z,
Zoe. But unfortunately, as far as the reception, yung lawak na abot ng channel yun ng tatanungin, hindi man lang makaabot yung A to Z dito sa San Pablo City eh. Siguro maaaring naitatanong niyo bakit ko nasabi yon. Kasi base na rin do sa ano, silip ko sa isang TV ng sa isang bahay sa aming barangay dito, hindi nila abot ang ano, hindi nila abot yung ABS. Ang naabot lang nila yung mga channels ng TV5, naabot yung channels ng GMA, at least naabot nila yung katulad ng ano ng All TV. At least swerte na lang yon. Pero yung A to Z, if you want the most ng ABS-CBN content na halos kapareho ng ine-ere ng A to Z, yung ine-ere ng Kapamilya Channel. Pero syempre may mga such difference din naman eh. Iba pa rin yung presensya ng ABS-CBN pagdating sa digital, pagdating sa free TV. Hindi kung mabigyan man sila ng prangkisa, more likely hindi na sila mabibigyan ng access sa analog dahil dapat papunta na tayo sa digital. At least siguro may espasyo pa rin siguro sa digital para sa ABS-CBN kung mapagbibigyan. Pero syempre, again, decision yan ng management. Nasa sa kanila na yan kung paano nila gugulin. Pero syempre dahil in one way or another kasalanan niya ng mga mambabatas na nagpa siyang wag ma-renew yung prangkisa nila, and indirectly kagawan din niya ng ating pambansang pamahalaan. Hindi ba dapat kung mabigyan man sila ng bagong prangkisa hindi ba dapat may konting role din naman yung ating gobyerno para sila ay matulungang makabangon muli? Kung hindi man siguro ng ating gobyerno, siguro again malamang malamang mauwi sila sa pangungutang or pag-request ng loan para sila makapagbuo ulit ng infrastructure para sa pagpatayo ng mga digital TV infrastructures para makaabot ulit sila. But then again, ito sa loobin ko lang at nasa kamay pa rin yan ng mga karampatang tao yung kapalaran ng ABS-CBN. Siguro huling talata na ito. Sana maisip muli ng ABS-CBN ang planong pagbalik sa ere sa telebisyon at radyo dahil bahagi na itong TV network bilang institusyon at kulturang iniingatan ng mga Pilipino sa mahigit 7 dekada ng broadcasting. Sana umabot itong mensahe sa ABS-CBN at sa lahat ng Pilipino. So, I have to agree na kumbaga sa isang synonymous terms, Philippine television is ABS-CBN and ABS-CBN is Philippine television. So hanggang ngayon ay kahit papaano yung presence ng ABS-CBN sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga platforms and partnerships sa iba pa ring mga platforms, nandiyan pa rin. Pero what if kung talagang wala na, 'di ba? Wala na sa cable, wala na sa radyo, wala nang partnership sa ibang mga talagang ang magiging isip ng mga tao ngayon wala nang ABS-CBN, so patay na ang Philippine TV. But then again, yung sinasabing yung apparent, yung imminent death ng Philippine television, napakaaga pa para masabi yon dahil in fairness naman doon sa ibang mga network, malaki man o maliit, ay syempre nandun pa rin yung effort. Pero hopefully naman yung mga effort nila kaya magawa nilang pantayan kung ano ang nagawa ng ABS-CBN sa nakalipas na 7 decades. So ako bilang isang free TV user na walang kakayanan, walang capacity or capability na makapag-subscribe ng cable TV at syempre makapag-subscribe ng internet access, at syempre wala ding television. Kita nyo naman yung TV na yan, nakabitin yung saksakan kasi sira na yung TV namin. So isa pa rin ako umaasa na hopefully dumating yung panahon na
kung hindi man sila makabalik sa free-to-air broadcast as their own, as ABS-CBN, at least sana yung mga platforms na involved sa kanila, particularly sa All TV or sa ABS-CBN, sa A to Z, hopefully in next few years, magawa niyong palawakin ang naabot ninyo. Again, dito sa Laguna or San Pablo City, yung A to Z hindi man lang makaabot dito sa digital. Siguro sa Free TV, that is something na different matter na baka hindi ko pa mapapatunayan hanggang sa ngayon. So that is something na that is something is yet to be seen. So ayun, so yan yung naging saloobin doon sa post ni The Roaming Historiador. Naging pagkakataon na rin sa tulad ko na kung hindi man nakapag-react, nakapagdagdag ng supplement regarding dun sa yung sa yung mga commentary. So if there's one point or anything na nasabi ko na kailangan ng na kung meron kang idadagdag o may i-correct man, ay huwag ka mag-atubiling mag-post ng comment. Mababasa ko din naman. And speaking of comments, yun nga, maraming salamat sa mga nanonood pa rin sa atin sa mahigit 1,100 subscribers, ganyan. At sa mga nagko-comments din, I will sisikapin kong try kong gumawa ng feedback episode ulit. Kahit matagal na yung mga topics na yon, siguro it is worth reading pa rin yung mga yon. So siguro yan lang muna yung ating impromptu unscripted episode sa video na to. And hopefully sa mga susunod na buwan, especially pagdating ng September, October, November, December, lalo na sa mga times na pahinga ako muna sa hosting, pero definitely babalik naman ako sa December para sa isa pang hosting stints. So yun, maraming salamat po at maraming salamat sa pagsuporta. Siguro if there's anything and everything na gusto kong sabihin, yung mga salubin ko, especially sa nangyayari sa akin for the past few months, na lalo na hindi tayo gumagawa masyado ng mga content, siguro try kong gawin yun sa iba pang video. So with that, sumayin nyo ang isa na namang episode ng #BreakItDown. Marami pong salamat sa inyong panonood. For more content, like and follow CM Media PH on Facebook, at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share, ring the bell also. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. This is CM Media, bringing you stories we like to share. Ako po, si Marlon Magtibay, laging out. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa akin. And that's how I break it down. Break it down, yo!